Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at magkukomento po sa inyo at samahan niyo po inyong lingkod. At tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin. Ito pong representative po ng isa sa distrito po ng Batangas na si Luistro. At grabe po, puro po banat sa Vice President. Ang tanong, hindi kaya babalik sa kanya yung mga binabanat niya? Mga kababayan, umpisa na po natin pakinggan at panuorin ang mga maaangas sa panahon ngayon na mga congressman na wala pong issue ng korupsyon. Trilyon, bilyon. Ang issue ay wala sila nito. Malilinis po ang mga demonyong ito, di umano. Umpisa na po natin manood at pakinggan. This entrepreneur turned vehicle. Third, at ito yung panghuli na kailangan kong banggitin. We recognize that there are petitions now pending before the Honorable Supreme Court intended to stop these proceedings. Yes, there are petitions in the Honorable Supreme Court. One, filed by a group led by the lawyer of Pastor Kibuloy. Ang nagsasabing siya raw ang appointed son of God. Kung kaya nitong pigilan ang lindol, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? The second one, filed by the Vice President herself, as usual, represented by several lawyers, lampas 10 abogado. And the third one, filed by several individuals, mostly lawyers, ang dami-dami namang abogado, questioning the very core of our rules. And just yesterday, we received the fourth one. It was filed by Carpio and lawyers with the Regional Trial Court of Quezon City. Esteemed colleagues, beloved countrymen, total of 4 petitions na ang layon ay patigilin ang pagdinig na ito. Ang palagi nating sinasabi, public office is a public trust. Indeed, easier said than done. Ngunit, sa pagkahaba-haba ng mga ito, ng 4 na petitions na ito, let me tell you, wala ni isa na sumagot sa mga importanteng akusasyon laban sa Vice Presidente. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Ang taong bayan ay naghahanap ng sagot, hindi ng papel. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila, may 1-year bar. Sinasabi din nila, ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong kamera. Napakasimple ng third. Yan po mga kababayan. At ito yung Pero ayaw po nilang dalhin sa Senado. Hindi po ba? Dahil hindi naman po dyan ang impeachment pinali. Hindi po ba? Sa Senado. Saka dyan po sa kanila, hindi pwedeng tanungin ang kanilang testigo. Hindi pwedeng i-counter. Hindi pwedeng tanungin, mga kababayan. Hindi po ba fishing expedition? At anong klase pong tao at congressman itong tao na ito? Si Luistro. Napakalinis po. Napakalinis po, mga kababayan. Ito po, tingnan po natin kung gaano po siya kalinis, mga kababayan. Shaq, first things first. kailangan magpakita, kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya.
Kasi lawyer ako eh. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Kasi lawyer ako eh. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Nakita niyo po, napakahusay na abogado. Abogado siya eh. Wanted ang asawa niya. Kailangan niya itago. Malinis po. At napakarami rin pong issue nito. Meron pang cat's eye doon sa kanilang distrito. Cat's eye yung nilalagay po sa karsada. Hindi po ba yung umiilaw? Tapos, grabe rin po ang insertion nito sa Cabral Files. At kasama rin po ito sa maleta delivery, mga kababayan. At syempre po, paniniwalain po tayo nitong mga tao na ito sa kanila pong testigo. Sino po yung testigo nila na gusto po tayong maniwala, mga kababayan? Ang kanilang matibay na testigo na magpapatotoo sa lahat ng aligasyon para ma-impeach ang Vice President? Ito pong tao na ito, itong grupo na ito, mga kababayan. Hawak na ng mga pulis ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang negosyante sa Tondo, Maynila. Nitong nakaraang taon, ang mga sospek dati ring empleyado ng mga biktima. Kasama na aresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Jaime Patano. Inaresto rin ang kanilang kasabwat na sina Richard Babagay, Ronald Romarate at Ervin Bernardo. Hawak na ng mga pulis Yan po, mga kababayan. sa pagdukot. Pagdukot, kidnap o ransom, mastermind kasama na naaresto si Ramil Madriaga, mastermind. Pero yan po ang pinagmamalaki nila. Sa lahat po ng binabato nilang lahat na issue kasiraan, ay si Madriaga raw po ang magpapatotoo at kailangan paniwalaan ang mga congressman, lalong-lalo po si Jinky Luistro, ay kailangan paniwalaan natin ang kanilang komite na ang Vice President, ang pamilya Duterte, dating Pangulong Duterte, kasama pa si Kibuloy, pati si Kibuloy, dinamay na rin po, nakakulong na yung tao, kinulong na nila. Hindi po ba? Yung abogado ni Kibuloy, si Atty. Torion, yan mga tambay, na kaya daw pong pigilan at kung ano-ano pang pangungutya ang ibinigay kay Kibuloy, mga kababayan. At darating naman po ang panahon, may tamang panahon, kung nagawa po nila sa dating Pangulo at Kikibuloy at marami pa, na katulad po na nangyari sa dating Pangulo Duterte na hindi nabigyan ng hustisya, hindi po ba? Walang nakuwang hustisya sa ating judicial, hindi po ba? Kidnapping ang nangyari at wala silang kibulahat at masayang-masaya pa ang mga hindot, di umano, dahil kasama po yan sa plano nila ang pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi po ba, mga kababayan? At syempre, saan po tayo dadaanin? At para po ang Vice President ay sagutin sila ng sagutin. Paano mo sasagutin ang isang komite, katulad po ng House of Representatives, na ang ipipresenta sa iyo na ebidensya at testigo ay galing sa kulungan? Isang sindikato ng kidnap o ransom. Yan ang ipipresenta sa iyo, vice presidente ka. Ipipresenta sa iyo ang ganyang klaseng testigo, nakakulong, walang kredibilidad. Tapos ngayon, hahamakin mo ang Vice President na isa ring magaling na abogado. Abogado. Dahil nga po sa politika, dahil nga po lahat po ng issue ng korupsyon na binabato nila sa Vice President, ang lahat po kasi ng ibinibintang nila sa Vice President, katulad po ni Luistro na nagtago ng asawa, aminado siya dahil abogado siya. Tinago niya ang asawa niya. Hindi niya nilabas na mahigit 2 taon dahil abogado siya. Hindi po ba? Wanted ang asawa niya. Wanted. Pero tinago niya. Mga kababayan. Kaya nga napakadali nilang kumuha ng mga may kaso, may mga criminal case. Dahil sanay po sila sa mga kriminal. Dahil mismo yung asawa niya, wanted, di umano. Hindi po ba? Kaya nga karamihan ng nagiging testigo dyan sa House of Representatives ay galing sa kulungan. Hindi kaya, mga kababayan? At kailanman
lagi po ang Vice President ay sumusunod sa proseso ng batas. Hindi po katulad sa panahon ngayon na sanay po sa bend the law at break the law. Hindi kaya. Kaya nga ang takbuhan ng sumusunod sa batas ay Korte Suprema. Napakahirap po kasing takbuhan ang Kongreso. Dahil ang Kongreso, grabe ang politika ngayon. Dahil halos lahat sila ay sangkot sa issue ng korupsyon. Paano mo tatakbuhan ng Kongreso? Sige nga. At alam ng Vice President na siya ay pinopolitika na, matagal na. Kanyang pamilya, hindi po bobo at gago ang Vice President para hindi niya malaman na siya ay pinababagsak ng mga magnanakaw. Mga magnanakaw na sindikato sa pera ng bayan. Di umano. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo kay Luistro. Hiyang-hiya kami sa iyo, Jinky. Napakalinis mo. Napakarami mong issue. Hindi ba? Kung hindi dahil kay Speaker. Walang mga ayuda kung hindi dahil kay Speaker. Hindi po ba? At bistadong-bistado na ang mga karakas ninyo, di umano. Bakit? Hayag na ang mga pinagagawa nyo sa pera ng taong bayan kung gaano nyo babuyin at walang yain ang pera ng taong bayan, di umano. Mismo ang Korte Suprema ay lumalabas kung paano nyo binaboy ang pondo ng bayan. Yung mga big ticket project na malalaki, tinatanggalan nyo ng budget at nilalagay ninyo sa mga unprogram. Hindi po ba? Lalong-lalo na pagsabay kam. Para ang mga layunin ng mga politiko ay masunod at mucho dinero sila sa mga insertion at allocables. Hindi po ba? At kailanman na hindi nangyari yan sa Office of the Vice President. Ang bilyong-bilyon na insertion. Hindi po ba? At kailanman ay hindi na-involve ang Vice President sa mali-malitang delivery sa mga politikong buhaya. Hindi po ba? Jinky Luistro. Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga kababayan, si Jinky Luistro. Mga kababayan, panahon po kasi nila ngayon. Panahon po kasi ng mga masasamang politiko di umano sa ating bansa. Sila po ang nagahari ngayon, mga kababayan. Panapanahon po yan. Hindi naman po lahat ng panahon ay para sa mga masasama at magnanakaw. May katapusan po yan. Hindi po ba? May tamang panahon po dyan. At yung katapusan po nila ay inaasahan po natin na makita po natin na naghihimas rehas sila. Pati yung nagtago ng asawa na wanted. At isuka po nila ang pera. Kung hindi dahil kay Speaker, walang napakaraming ayuda. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nakagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Balance Vision TV na Tatay Nick ng Canada, Gay at Sena, Annie Jo, ako si Pilam, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershon ng Canada at Kingston ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. At syempre po, ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.